Napangiti si Andrea. Gusto niyang maiyak na sobra dahil hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na okay na sila ni Cleo, na mahal siya nito at may katugon ng pag-ibig niya para dito. Hinaplos niya ang pisingin nito at siya na mismo ang humalik sa labi nito. Naging mapaghanap ang halik ng asawa at buong puso naman niyang tinugon. Di naman nila ang init ang bawat isa. Naging mabilis pero may pag-iingat ang bawat kilos ng asawa. Ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Siguro nga'y hindi naging maganda simula nila, pero hindi pa naman huli ang lahat para sa kanila. Makakabuo pa sila ng isang masaya at malaking pamilya dahil alam nilang mahal nila ang isa't isa. Panatag na ang loob ni Andrea dahil alam niyang siya ang mahal ni Cleo. Pinaniwalaan niya iyon anuman na mangyari at hindi siya makikinig sa kahit na sinong gustong sumira sa kanilang mag-asawa. Gaya ng ginawang kasinungalingan ni Amira tungkol sa pagbubuntis nito. Naniniwala siya kay Cleo. Tiwala siya dito na hindi siya nito lolokohin at sasaktan dahil mahal siya nito. Mahal niya ang asawa at nangangako din siya mula sa kanyang namayapang ina na pakakamahalin ng kanyang asawa sa hirap man o sa ginhawa. Katulad na lang ng pinangako nila sa isa't isa nang ikasal sila. Walang makakasira sa kanila hanggat mahal nila ang isa't isa. Pagkatapos maligo, ay binuhat siya ni Cleo papunta sa walk-in closet at ikinuha ng damit. Isang pink na pambuntis ang pinili nito para sa kanya. Tinulungan siya nitong suotin iyon at kung hindi pa niya ito sinaway at sinabi nagugutom na siya, baka kung saan na naman napunta ang tagpo nilang iyon. Magkahawak ang mga kamay na bumaba sila ng hagdan at nagtungo sa kusina. Sa pintuan pa lamang ay amoy na mabango niluluto ni Nanay Tessie. Magandang umaga po, Nay. Bati niya sa matandang katiwala. Lumingon ito sa kanila mula sa pagluluto nito at bumati rin ng magandang umaga. Pinaghila siya ni Cleo ng silya. Nakangiting umupo si Andrea at nagpasalamat sa asawa. Hindi ito naupo sa tabi niya. Lumapit ito sa sink at kinuha ang strawberries doon. Natakam siya habang pinapanood ng asawang gumawa ng strawberry shake. Ilang araw na siya nag-crave dito. Noon pang makapanood sila ni Cleo ng documentary about Bagyo. Takam na siya habang pinapanood ng asawa na magsalin sa baso at lumapit sa kanya. Ibinaba nito ang baso na may lamang strawberry shake sa harap niya. Saka pa lamang ito naupo sa tabi niya na nakangiti sa kanya. Naisipan ko maghanap niyan kanina kaya umalis ako. Anito pagkuwan. Natouch naman si Andrea sa sinabi ni Cleo. Yun pala ang dahilan kung bakit ito umalis kanina. Maraming salamat, Cleo. Hindi niya alam kung bakit pero feeling niya ay may iyak siya. Natutuwa itong dumukwang at tinalikan siya. A kiss is much better than a thank you, Han. Hinalikan niya ito. Ang lapad naman ang pagkakangiti nito na maghiwalay ang mga labi nila. Inilapag ni Nanay Tessie ang niluto nitong almusal. Agad pinagsilbihan ni Cleo si Andrea. Nilagyan niya ng scrambled egg, bacon ang plato niya. Natutuwa si Cleo at halatang tuwang-tuwa ang asawa sa strawberry shake na ginawa niya para dito. Alam niyang gusto nito iyon. Buti na nga lang at nang pauwi na siya kanina, inadaanan niya ang anak ni Mang Ray na pauwi na rin. May dala itong strawberries na galing pa raw sa Baguio. Kaya binigyan siya nito. Buti na nga lang at nabigyan siya ng anak ni Mang Ray dahil nagkaroon siya ng dahilan nang tanungin siya ni Andrea kung saan siya nagpunta kanina. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi na ito masyado nag-usisa sa kanya. Magana na itong kumain habang panakanakay, titingin sa kanya at ngingiti. Napapangiti na rin siya at ito ang pinakamasayang breakfast na pinagsaluhan nilang mag-asawa. Saan ka nga pala nakahanap ng mga strawberry? Natigilan si Cleo sa tanong ni Andrea. Asa? Tumikhi muna siya at nilunok ang pagkain na nasa bibig niya. Sa bayan, doon sa suki kong prutasan. Hindi siya makatingin dito. Natatakot kasi siya na mabasa nito na nagsisinungaling lamang siya. Ganun ba? Anito at ngumiti sa kanya, kaya nahawa na rin siya ng ngiti sa asawa. Nagpatuloy na ulit ito sa pagkain na ikinahinga niya ng maluwag. Kinakabahan siya kapag nagtatanong sa kanya si Andrea.
Hanggat maaari kasi, ay ayaw niya magsinungaling sa asawa. Lihim siyang napabuntong hininga. Sino bang niloloko niya? Ayaw niya magsinungaling kay Andrea. Pero kanina pa siya nagsisinungaling para lang hindi siya mabuko nito kung saan tunay siya napunta kanina. Napahigpit ang hawak ni Cleo sa kubiyertos. Kailangan makagawa siya ng solusyon sa problema niya kay Amira. Nag-aya si Cleo na magpiknik sila sa may patis na malapit lang daw dito sa log house. Kaya naman nagmamadali siya nagpalit ng damit kanina. Pero nung makapagpalit na siya, pinakita niya naman itong seryosong nakikipag-usap sa kung sino mang kausap nito sa cellphone nito. Lalapitan sana ni Andrea ang asawa, kaya lang ay para nakikipagtalo ito sa kausap. Naisip niya na baka trabaho ang tawag na iyon. Agad kasi nagpaalam sa kanya si Cleo na may pupuntahan lang pagkatapos ito makapag-usap sa cellphone nito. Gusto man niya itong pigilan pero hindi niya ginawa. Mukha kasing importante ang pupuntahan nito dahil nagmamadali ito at alikaga. Tumambay na lamang si Andrea sa may garden at doon nagpalipas ng oras. Natutuwa siya pagmasdan ng mga bulaklak na nakatanim doon. Nare-relax siya habang nakaupo sa swing na ipinalagay ni Cleo para sa kanya dahil hilig niya talagang tumambay dito sa garden. Lalo na kapag busy si Cleo sa mga papeles na inuwi nito galing sa opisina. Masipag kasi ang asawa niya. Napag-alaman niya rin na hindi lang ang company ng pag-aari ng parents ito ang pinamamahalaan ni Cleo, kundi pati na rin ang Ruiz Internationals na pag-aari ng lolo niya. Pinaliwanag nga sa kanya ni Cleo ang lahat. Nilinaw din ito na hindi ito interesado sa share na makukuha nito sa Ruiz. Katunayan nga ay gumawa ito ng kasulatan na nagsasabing inililipat na nito sa pangalan niya ang buong 40% share na hawak nito. Walang labis at walang kulang. Natanawan ni Andrea si Mang Ray na papasok sa gate at may dalang basket, kaya tumayo siya at sinalubong ito. Magandang tanghali ho, senyorita. Magalang na bati nito sa kanya. Tinanggal pa nito ang suot na sombrero at bagyang yumukod. Magandang tanghali din ho, Mang Ray. Nakangiting bati niya rin dito. Naku, wala po si Cleo, may pinuntahan po siya. Pauna niya dito sa pag-aakalang ang asawa niya ang hanap nito. Ay ayos lang ho, senyorita. Dinala ko lamang ho ang mga strawberries na dala ng anak ko. Naikwento sa akin ni Tessie na naglilihi kayo sa strawberries. Wika pa nito. Tinanggap niya naman ang basket na inabot ni Mang Ray. Puno yun ng strawberries at mukhang napakasarap. Anak niyo po pala may pwesto sa prutasan sa bayan? Ho? Naku, hindi ho. Doktor ho, anak ko. Nagkataon lang na may medical mission sila sa Baguio, kaya may dala siyang mga strawberries kanina nang madaanan siya ng senyorito sa daan nang pauwi na siya sa log house. Mahabang paliwanag ni Mang Ray. Natigilan naman si Andrea sa sinabi ni Mang Ray. Kung ganoon, hindi talaga siya hinanapan ni Cleo ng strawberry gaya ng pagkakasabi nito sa kanya kanina. Pero saan siya talaga nang galing kanina? Anong oras po pala nakita ng anak ninyo si Cleo? Hindi niya alam pero bigla siyang kinabahan. Mag-aalas 4 na ho siguro. Nakangiting tugon pa ng matanda sa kanya. Siya naman, ipilit na rin ang naging pangiti. Ganoon ho ba? Paano ho, senyorita? Mauna na ho ako at sadyang dinaan ko lamang yun dito. Palusong ho kasi ako ngayon sa bayan. Ninitian niya si Mang Ray at tinanguan. Tumalikod na ang matanda, saka umalis na. Wala na si Mang Ray, pero nakatayo pa rin si Andrea na hawak na binigay nito. Bakit nagsinungaling sa kanya si Cleo? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ayaw niya pagdudahan si Cleo, lalo na at ngayon pa lamang sila nagkakaayos mag-asawa. Pero saan nga ba nanggaling ang asawa niya? Gabi na nang dumating si Cleo. Siya naman ay nagbabasa habang nakasandal sa headboard ng kama. Inaantay niya kasi ang asawa. Napangiti siya nang makitang may dala itong mga laruan. Hindi ito magkanda buhat sa mga dala nito. Ano yung mga dala mo? Natatawang tanong ni Andrea sa asawa. Hindi kasi bagay dito ang mga dala nito. Naka-3-piece suit ito. Negosyante kung titingnan. A very dignified one. Tapos napakadaming dala na makukulay ng mga laruan. Binitawan ni Andrea ang pinabasang libro sa gilid niya para abutin ang mga dala-dala ni Cleo.
Inilapag nito sa ibabaw ng kama ang mga plastik, saka siya nalikan sa mga labi at nakikalkal na rin sa mga dala nito. Parang mga batang inisa-isa nilang tingnan ang mga pinamili nito. Natatawang dinampot niya ang pacifier at winagayway sa mukha ng asawa. Hindi pa ito magagamit ni baby. Naiiling na tura niya. Iginalay niya ang paningin sa lahat ng mga pinamili nito na nakalahat sa ibabaw ng kama. Lahat ng ito ay hindi pa naman niya magagamit. Magagamit niya rin yan. Sabi dun sa forum na sinalihan ko. Mabilis daw lumaki ang babies at di mo papansin tumatakbo na sila. Katwiran ni Cleo na umakbay pa sa kanya. Napataas naman ang kilay ni Andrea sa sinabi nito. Forum? Ano klaseng forum? Sumasali ka sa mga ganon? Oo. Nakita niya naging mailap ang mga mata nito at tila nahiya. Mas lalong tumaas ang kilay niya dahil doon. Tumingin ito sa kanya na may alanganing ngiti. Well, ang totoo, narinig ko lang na pinag-uusapan niyo ng mga empleyado ko na may mga anak na. Isa yung group page na ang name ay Best Mommy para sa mga ina. Nagkamot pa ito sa batok at nahihiyang nagpatuloy. Naisip ko kasi na baka makatulong lang. Alam mo na, pareho tayong first-time parents. Tapos, magkaaway pa kami ni Mami, kaya wala naman akong mapagtanungan. So, I tried to research and napabuga ito ng hangin. Hirap na magpaliwanag sa kanya. Bagyang namumula ang tainga nito at iwasan tingin sa kanya. Niyakap ni Andrea ang baywang ni Cleo at malambing na inihilig ang ulo niya sa balikat nito. Natutuwa siya dahil sobrang effort na ginagawa nito para sa kanilang anak. Kahit kailan, di niya naisip na magiging ganito ka-hands-on si Cleo. Isa pa, wala kasi sa itsura ng asawa niya na gagawa ito ng mga ganoong bagay dahil sa lalaki-lalaki ito kung titingnan. Hindi mo ma-imagine na balang araw, hahawak ito ng feeding bottles para pumili kung ano mas magandang gamitin ng anak nila. Kung ano mas safe at mas komportable sa baby. Nalulungkot lang siya dahil hindi pa rin ito nagkakaayos at ng mami nito. Lalo na at dahil sa kanya kaya nagkasamaan ng loob ang mag-ina. Kahit naman sabihin ng asawa niya ay ramdam niyang apektado ito sa away nito at ng mami nito. Bakit di tayo pumasyal kina Donya? Sa mami at daddy mo? Suwestyon ni Andrea. Tiningala niya ito at nakita niya ang tumaang saya sa mga mata ni Cleo na agad ding napalitan ng lungkot. Umiling ito, saka ginawaran siya ng halik sa noo. Saka na, baka ma-stress ka lamang doon. Masama daw ma-stress sa mga buntis. Kilala mo naman si Mami. Kita mo nga noong huli, muntik na kayong mapahamak ni baby. Kasama naman kita, Cleo. Saka hindi naman alam ng mami mo na buntis ako nung time na yon. Nagtagi sa mga bagang nito. Kahit na, hindi kanya dapat sinaktan. Tapos na yun. Nakaraan na yun. Saka alam mo ba na masama daw may kasama ng loob ang buntis kasi mahirap ang mga anak. Napasimangot naman si Cleo. Kalokohan yun. Saan mo naman narinig yan? Sa lola ko. Paismid na sabi ni Andrea dito. Kay lola pala. Di mo naman agad sinabi. Natatawang sa adik Cleo, saka nito muli siyang hinalikan. Natatawa naman si Andrea, tumugon sa halik ng asawa niya. Sino nga kaya ang totoong ama ng anak ni Amira? Magkaalaman na kaya ng katotohanan? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.